The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, mabuhay ka. Good morning, Brad Jeff. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay at nakikinig. Congratulations kay ate. Meron ng freezer. Ayan. Nakabili na siya kahapon. At yun daw hong freezer girl, ha? Ay ano yun, pinapatalastas natin sa istasyon, yung brand na iyon. And ito ho ay ang tawag doon sa matipid sa kuryente. Yes, inverter. Opo, Oo. inverter type Oo. ng chest freezer. O sige, so ito ilalamanan ng mga ano din po. Frozen goods. Binigyan natin siya ng mga puhunan din para panlaman doon sa kanya. Dagdag puhunan. At nako, meron tayong additional for Kuya Arnold agad. Mamaya, pagkatapos si Pastor, sabihin natin. O sige, opo. So sa mga nakikinig po sa aming programa na nagkukusa, muli po, maraming salamat po. Alright, Brad, ano ang ating magandang balita today? Yan, Brad Ted, bago yung balita sa Daraga Bible Christian Church. Salamat po sa Alcon family ng Bicol Albay. Lagi sila naka-tune in. Brad Ted, ang ganda lang ni ate, no? Kasi hindi siya nangihingi lang para masustain lang yung, alam mo yun, pang araw-araw niya na pagkain. Pero nangingi siya ng puhunan para makapaghanap buhay. Para darating yung time, hindi siya manghihingi na. Siya na yung magbe-bless sa iba naman. Kaya that's how it works po, no? Kasi po pinag-aaralan natin ngayon yung sangkap para po mamuhay ng matagumpay at maging productive individual. In fact, may warning nga si Apostol Pablo. Ang ganda na, hindi ko na nga dapat to kailangan explain to. Sabi sa ikalawang Thessalonica 3:10, okay? Nang makasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Hindi naman na to. And si Paul po, he's talking about able bodies, okay? So of course, kung retired kayo or maaring paralisado, of course, hindi po ito napapatungkulan sa inyo. But again, meron tayong isang winner. Di ba, nabigyan natin ng electric wheelchair. Nagtatrabaho, nagbebenta ng kahit anong mahawakan niya na pwedeng puhunan. So, ang sabi lang po ni Paul, pag ayaw nyo magtrabaho, tamad kayo, edi huwag kayong pakainin. Pinag-uusapan nga po natin yung mahalagang sangka para magtagumpay. Kahapon sinabi natin, kailangan may tama kang purpose, and you persevere, and you focus on the prize. Ngayon po, sabi dito, kailangan tayong magsipag. Okay? In fact, may isang verse din sa Bible, in everything you do, sa ano man daw ginagawa mo. Hindi rin sinabi na kung may gawin ka, hindi, sabi ron, given na we're gonna be productive individual. Okay? Whether you're a housewife, you're a student, or empleyado ka ngayon, we have to get up on our feet and then do something. Kaya nga si Brad Pitt, tulog pa tayo lahat, nakatayo na. No? Iba yan, okay? Kasi po, we're designed in the image and likeness of God. Binigyan po tayo ng creative minds. Kasi po kung gusto ni Lord maging tamad, edi sana si Eva at Adan, binigyan na lang ng tumba-tumba, popcorn maker, saka TV. Okay? Magpalaki ka ng tiyan dyan, Eva at Adan. Okay na yung buhay nyo, ako na bahala. Hindi po. In a perfect setting po, nung kinrate ni God, binigyan si Adan ng maliit na garden. Yung Garden of Eden. Ayan, Adan, alagaan mo yan. May tinatawag yung binhi. Itanim mo yan, diligan mo, mamumunga yan, dadami yan. So binigyan siya ng responsibilidad. Bakit po mahalaga to? Kasi po, aside sa binigyan tayo ng creative minds ni God, pagka po tayo naging irresponsible sa ating responsibilidad, somebody else will be responsible for that. Meron akong kina-counsel, isang ama na medyo pabaya, makasarili, iniwanan ng pamilya. Akala ba niya na takasan na niya yung problema niya? Hindi, yung misis niya ngayon nagkakandikayod, yung anak kumintong pag-aaral, at yung isang anak kailangan magtrabaho. Your irresponsibility becomes somebody else's responsibility. Hindi po nawawala ang problema dahil takot ka sa trabaho. Harapin po natin yan dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas tuwing gigising tayo sa umaga upang maisakatuparan ang pagiging productive na individual at para po tayo hindi maging pabigat sa tao, sa bayan, at para po sa ating mga mahal sa buhay. Amen? 2 Thessalonica 3:10 nang kami kasama nyo, sinabi namin sa inyo, huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po sa lakas na binibigay nyo sa amin. Pagising namin sa umaga, pagmulat na aming mga mata, may bagong umagang naghihintay sa amin upang maging isang produktibong individual. Hindi yung nakahilata, maghihintay na naman ng gabi, and yet ang lakas-lakas ng katawan. Lord, tanggalin niyo po yung katamaran sa amin, saka yung procrastination, yung
Bukas na lang ako magtatrabaho, bukas na lang ako magsisipag. Dahil hindi darating yon kung hindi namin naharapin yung problema ngayon. Sa mga tao, Lord, na nagpipilit naman, Lord, at nagsisikap maging masipag at nakikilaban sa hamon ng buhay, from taxi driver at sa all the way sa mga kasambahay, Lord, bigyan niyo po sila ng joy in doing what they're doing, knowing that they're being productive at hindi sila pabigat sa kanilang mga kamag-anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Sa biyaya po ng magandang balitang hatid ng The Daily Bread, we pray for Brad Jeff. Lagi niyo po siyang aalagaan, lagi niyo po siyang gagabayan sa kanyang pagmimisyon. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay ngayong araw na ito ng Martes. Salamat po sa biyaya ng mga tumutulong sa mga tulad po ni Kat at ni Arnold. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat na marami, Brad. Ganda ng ating ngayon. Ng mensahe ni Brad Jeff. Yung pagsisipag ng tao. Tama. Yung ibon nga, pagkasipag-sipag. Para sila magkaroon ng kanilang mairaraos nila. Ang kanilang kailangan sa buong araw. Tao pa kaya. Nabanggit ko itong ibon, Brad, kasi ang ganda nung no, yung pagsisipag. Nagdoon sa aking mumunti lang naman na garden. Maliit lang naman. Napakaliit. Nagtaka ako, nagkaroon ng puno ng siling labuyo doon. Nakala ko nga may ibon pala yung nagtanim. Nakakatuwa. Sabi, ibon yung nagtanim. Sila ang nagtanim. At lumaki na ito, yung siling labuyo na puno. Kaya nakakatuwa din nung nakausap ko ngayon isa ko sa mga kasamahan doon. Yung nga din ang inoobserbahan, yung mga ibon, sila nagtatanim. And sila din ang may inaani. Sila din kumakain ng bunga. Oo, nakakatuwa, no? Yung ang sipag ng ibon para sa kanila pong mga kanilang sustento, kumbaga. Nakakatuwa. Tama. Bilang halimbawa lang ito, Brad Jeff, dito sa iyong aral this morning. Saka, I'm sure, ikaw din, Brad Ted, nakikinabang pag kailangan ng sausawan. Oo. Hindi nga. Oo, kami mismo. Oo. Yes. Padalawa, 3 piraso. Nakakakuha ka ng siling labuyo. Nagtatanim sila mismo. Ganoon naman din ang ating di ba? Ang nature. Oo. Paano kumakalat itong mga tanim kasi nga ibon mismo sa kanilang pagkain ng bunga nalalaglag o mismo din minsan sila ang mismo nagtatanim. Panoorin mo sa Knowledge Channel. Oo. May Knowledge Channel pa ba? Meron pa? Panoorin mo sa Netflix. Sa Netflix na lang. Sige. Anyway, na pagkakwentuhan lang naman po ito. Kung may mga trabaho po tayo, pasalamat po tayo, trabahuin po natin ng maayos. Amen. Atya? Okay. Tama. Hindi tayo po pwedeng tutulog-tulog sa trabaho. Oo. 'Di ba? Kasi nga, ikaw ay nasa trabaho para magtrabaho. Wala ka sa bahay. Kung matutulog sa bahay, dapat yun. Tama o mali? Bakit di kayo sumasagot? Ba't hindi kayo sumasagot? Kailangan pa bang i-memorize? Nagtatrabaho din kasi iba sa bahay. Uy, oo meron din mga nagtatrabaho talaga sa bahay, mga naka-work from home. Di ba? Ang ating mga butihing mga nanay na stay-at-home moms na nagpapanatili naman ng maayos sa mga bahay. Trabaho din po yan, yung pag-aalaga ng mga bata at yung pagpapanatili ng maayos na bahay. Tayo mapupunta niyan, Chacha. Kaya nga kanina, nasa tulog lang tayo ito na. Magpaalam na tayo kay Pastor sa oras na 8:37. Yes, welcome back ko lang aking hipag, si Ate May. Ayan, Ate May Alvarado, welcome back sa Philippines. Magpapaalam na ako, Brad Ted. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.